I shall know him, I shall know him by the prints of the nails in his hands. Through the gates to the city in a robe of spotless white, he will lead me where no tears will ever fall. In the glad song of ages I shall mingle with delight, but I long to meet my Savior first of all. I shall know him, I shall know him, and redeemed by his side I shall stand. I shall know him, I shall know him by the prints of the nails in his hands. Amen. Purihin po. Amen. Ano po sa bawat isa? Amen. Sister Joy. Upo kayo na. Sa atin. Bibigyan po lahat ay nagkapat. Salamat sa Panginoon. Amen. Praise God. Amen. No problem po. Alagay na po kayo. Maraming pong salamat. Are you happy? Amen. Are you blessed? Amen. Are you awake? Amen. Amen. Salamat sa Panginoon for giving us the opportunity once again na tayo po ay may pagkakataon para po isamba sa Kanya. Amen. At mahalaga po na tayo po ay nagkakaroon ng opportunity rin na magkakaupang palad sapagkat yan naman po ay kailangan po natin para ang bawat isa ay magsilbing encouragement din na magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. At nais po nating ipakilala ang ating pong bisita sa oras na ito. So, siguro, yayain natin kung saan tumayo at pagiging ng kanyang pangalan, kung saan po siya nakatira dito sa Saudi, at kung taga saan po siya sa Pilipinas. Okay, pwede po kayo magkakilala sa mga. Pwede po kayo tumayo. Hello po. Hello po. Ay, welcome. Andiyan ngayon natin si Bella. Ilocano, saan po si Isabela? Yung akin pong mahal na nanay ay taga-Alicia. Taga-Asia. Laguna po talaga. Saan naman po sa Laguna? Saan po? Amen. Maraming po salamat si Reyda from Rauda, taga-Panda. Amen. Okay, welcome po sa ating pong Pilgrims Bible Baptist Church, Thessalonica. We hope na ito po yung maging blessing sa inyo sapagkat ang presensya ay blessing na rin po sa bawat isa. Amen. Salamat kay Sister Joy na nag-invite. Amen. Amen. Salamat po sa ating pong regular visitor si Ate Joy. Tuwing nandito po siya, bibigay saya sa bawat isa. Sapagkat siya ay Joy. So ang tanong, are you Joy? Amen. Amen. Maraming pong salamat. At ating pong i-announce, bago po tayo magkamayan at awitin ang ating pong ligaya ng buhay, ay ating pong i-announce that we are now in our second week of our Bible Doctrine class. Nag-start po siya last week. Nag-commence po siya last week. At salamat dahil naging matagumpay. At patuloy na ang bawat isa ay nakikita ko naman na excited kayo. Pero tingnan po natin pag may mga quizzes na. Okay, anyway, salamat sa Panginoon. It's our desire ng bawat isa na sa salita ng Diyos. So, ipag-pray po natin na maging matagumpay ang ating doctrine class. Ang ating po dalawang courses will be Effectual Bible Student Course at saka po yung Mastering the Bible, the Gospels. Mastering the English Bible, the Gospel. So,
nawa, huwag po kayong mawawala. Diyan po ay ginaganap every Friday, 10 a.m. to 11 a.m. And then 4 p.m. to 5 p.m. Okay? And nice rin po nating magkaroon ng meeting ng mga ladies para nang sa ganon magkaroon din kayo ng programa ng sarili na hindi po kayo nakikisaw-saw lang sa men. Na tuwing meron pong men's fellowship, eh, nandun kayo tuwing kainan. Huwag na mga ganon. So dapat ang ating pong ladies ay magkaroon ng separate ladies program. Ay, makikisaw Ang sa ating pong programa is para po yung pong ating pong mga naging bisita rin ay sila rin po ay ma-encourage sa ating pong mga ladies. Okay? Yun po ay gagawin po natin mamayang gabi. Yung ating pong para nang sa ganun. Ha? Kailangan nyo ba ng sasakyan? Okay. So, kailangan ng men para sa mga ladies. Okay? So, yan. So, yan po ay programa na gaganapin sana every month. Parang men's fellowship. Okay? And, bukod dyan, ay pag-pray po natin patuloy yung po mga changes na ginagawa natin for the betterment ng ating pong pananambahan sa Panginoon. Ang ating din pong prayer ay naging seamless na din ang ating programa every Wednesday, prayer meeting and devotion. Bukod dyan ay we are open to any suggestions. Kung meron po kayong mga alam na dapat na improve sa church, ay willing po tayo na makinig para na sa ganoon ay maipaganda po natin ang programa ng gawain na to. After all, ang ating pong gawain ay hindi po gawain ng tao, kundi gawain ng Panginoon. So, ang ating pong hangad ay mapurihan ang Panginoon ultimately. Ang papuri ay lagi po sa Kanya lamang. Okay? So, sa ating pong music ministry, meron po tayong practice every service. So, mamaya po meron po tayong practice after the service. Mamayang gabi, meron din po tayong practice. And bukod dyan, i-practice rin po nyo ang inyong sarili sa bahay. Kapag meron pong sinesend ng mga songs, mga bagong songs, ay gawin nyo pong i-practice kahit nasa loob ng banyo habang naililigo kayo. Huwag naman pag habang nasa trabaho kasi makakala ano na nangyayari sa inyo. Pero kung may pagkakataon, may na. Tapos bigla sila magtatanong, ano ba kinakanta mo? Parang hindi ko alam. Yun po ay spiritual song. Ano spiritual song? Kasi ako po ay Kristiyano. Kristiyano mo pa? Kristiyano pa? Then that's the time na pwede mo share yung gospel. Diba? So, God always gives us opportunities, ways, nang sa ganon ay makapag-share tayo ng gospel. Amen? So, ating pong enjoy patuloy ang fellowship with one another as we move on to our next program. Maraming salamat. Amen. Amen. Amen.
15 to 28. Sabay-sabay po tayo lahat na basa. Proverbs chapter 12 verse 15 to 28. Ready? Begin. The way of fools is right in his own eyes, but he that hearkeneth counsel is wise. A fool's wrath is presently known, but a prudent man covereth shame. He that speaketh truth sheweth forth righteousness, but a false witness deceit. There is that speaketh like piercing of a sword, but the tongue of the wise is health. The name of truth shall be established forever, but a lying tongue is but for a moment. Deceit is in the heart of them that imagine evil, but to the counselors of peace is joy. There shall no evil happen to the just, but the wicked shall be filled with mischief. Lying lips are abomination to the Lord, but they that deal truly are his delight. A prudent man concealeth knowledge, but the heart of fools proclaimeth foolishness. The hand of the diligent shall bear rule, but the slothful shall be under tribute. Heaviness in the heart of man maketh it stoop, but the good word maketh it light. The righteous is more excellent than his neighbor, but the way of the wicked seduceth them. The slothful man roasteth not that which he took in hunting, but the substance of a diligent man is precious. In the way of righteousness is life, and in the pathway thereof there is no death. Murihin po ang salita ng Diyos. So, basahin po natin ang Malakay 3:10. Pag nandito na po ngayon, yes, it. Amen. Please, read. Bring me all the tithes unto the storehouse, and there may be in mine house. And prove now herewith, says the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. District. Lord, maraming salamat po sa araw na po ito ay nandito po kami po ay nagpapuri. Pasalamat po sa inyo. Kami po ay nandito sa panang Lord, dalangin po namin ang mga kapatidan hindi pa nakapunta. Sila po, kayo po, sila po natin yung po Lord, bigyan sila ng protection. Lalo na po kayo Lord sa aming pagpapuri. Lalo na po sa aming patuloy pa nito, ingatan mo sila magpapabalik sa pabalik po. Lord, dalangin po Lord ang aming mga pastor na sayang pupunta po dito sa gawain. Alam po ay magawa po ng kayakan para po kami ay matutong sa inyong salita. Lalo na po si Preacher Lord, bigyan mo sila ng kalakasan at wisdom. Sila po ay magkaroon ng mensahe para po sa inyo. Lord, maraming salamat po Lord sa dalawang linggo sa study po Lord at patutok rin sana po Lord mapupunan po namin po Lord. Alam po Lord na ikaw lang ang magawa. Mas Lord ang pinagpapag ko walang ikaw. Ikaw lang po. Lord, dalangin po aming pamilya po sa Pilipinas na kayo po ang magkabay po sa kanila. At lalo na po Lord, sa aming Philippines, kapag po sa West Philippines yan sa inyo, kayo po magtikta po Lord. Sana po Lord na hindi po maglapian ng Lord. Lord, po na po ang mahala po sa kanila. At Lord, alam po Lord, hindi mo pagkatapat sa inyo po. Ako po ay nagpahinga ng tawad po sa inyo. Ito po yung aking papalik at papulit sa inyo. In Jesus' name, Amen. Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly
sing on in one accord, following our captain, Jesus Christ our Lord, loving God with all our heart, as we follow His command. Rise up, church victorious, it's time to take a stand. Together for the faith, with our hearts in one accord. Together for the faith, in our words that honors the Lord, as we answer the call, surrendering our all, striving together for the faith. Together for the faith, with our hearts in one accord. Together for the faith, in a word that honors the Lord, as we answer the call, surrendering our all, striving together for the faith, striving together for the faith. Okay, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Amen. Mapagpalang umaga po. Amen. Handa na ba tayo makinig sa mensahe ng ating Panginoon ngayong umaga? Amen. Handa po natin ang ating mga puso't isipan. Ang ating pong concentration ay yung salita ng ating Panginoon. Amen. Pagkat kapag hindi tayo nag-concentrate, hindi natin malalaman yung mensahe ng Panginoon. Ngayong umaga sa bawat isa sa atin. So tayo po ay tumayong lahat at ating pong buksan yung ating mga Bible doon sa Psalm 67. Basahin po natin ng salitan. So Psalm 67 hanggang 1 to 7. So ako po doon sa verse 1, tapos kayo po doon sa susunod na verse at sa verse 7 po sa verse 3 natin. So nandiyan na po kayo. Say amen. Amen. Sabi po dyan sa verse 1, God, be merciful unto us, and bless us, and cause His face to shine upon us. Selah. That thy way may be known upon earth, thy saving health among all nations. Verse 3, let the people praise Thee, O God. Let all the people praise Thee. Let the nations be glad and sing for joy, for thou shalt judge the people righteously, and govern the nations upon earth. Selah. Alright, let the people praise Thee, O God. Let all the people praise Thee. Then shall the earth yield her increase, and the sky even our God shall bless us. Sabay tayo sa verse 7. God shall bless us, and all the ends of the earth shall fear Him. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na aming mamamanal. Muli kami po ay narito ngayong umaga dito, Ama. Kami po ay pupuri at salamat sa pribilegyo na binigay mo sa amin. Upang kami po muli ay makapanambahan sa Espiritu ng Kapaturan. Nalain ko po, Ama, ang patuloy na pagkilos ng kapangyarihan po ng Banal na Espiritu sa aming mga buhay. Nawa, aming po ma-discern yung pong
bisita, kayo po Ama, ang kumilos, ang puso ng mga mensaheng ito, ay magbigay sa kanya ng kaliwanagan, hindi niya po yung kahalagahan po ng Diyos ng mga relasyon sa aming Panginoon sa Kristo, bilang Panginoon at Tagapagligtas na po. Tawarin niyo po kami naman sa aming mga kalituan, hindi sa inyo po muli at sa aming mga puso ng isipan. Muli Ama, aming pong ibinabalik, ang lahat po ng papuri at pasasalamat sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Tayo po makakaupo na. So ating pong binasa ay hango doon sa Psalm 67, no? Ito po ay isang panalangin ng psalmist, no? Ang sabi po diyan sa verse 1, God be merciful unto us and bless us and cause His face to shine upon us. So dito po makita natin mga kapatid kung gaano kakilala yung psalmist personally ang ating Panginoon, no? Makita natin dito yung attribute ng Panginoon, no? At tayo po ay nagpapasalamat sapagkat bilang mga mananampalataya ay ating pong nakilala, no, ang ating Panginoon. Nalaman natin yung kanyang dalawang attribute, no, bilang Diyos, no? So meron pong dalawang classification ng attribute ng ating Panginoon. Una po ay yung tinatawag nating natural attribute, no? Pag sinabi nating natural attribute, ito po ay nagpe-pertain, no, doon sa magiging exclusively doon po sa kanyang existence, no? So for example po, no, ang ating pong Diyos sa kanyang natural attributes, siya po ay self-existence, no? So ang ating Diyos po ay mag-exist kahit wala tayo. Ang ating Diyos po ay hindi bound sa oras, no? Sapagkat ang ating Diyos po ay self-existence, no? Diyan din pumapasok yung Trinity, no? So ang ating Diyos po ay may tatlong persona, no? Diyan din pumapasok yung pagiging omniscience ng ating Panginoon. Pag sinabi nating omniscience, all-knowing, no? At diyan din pumapasok yung omnipotence. Pag sinabi nating omnipotence, yan po ang ating Diyos po ay powerful, makapangyarihan, no? At kapag sinabi nating omnipresence, ang ating Diyos po ay nasaan ka, no? Kahit saan lugar. Nandito siya, pwede rin siyang nandoon sa kanyang ibang gawain, no? At ang pinaka-importante, ang ating Diyos po ay immutability. Pag sinabi nating immutability, ang ating Diyos po ay hindi nagbabago. Amen. So yan po yung isang natural attributes ng ating Panginoon. Pangalawang kanyang attributes, yung moral, no? Pag sinabi nating moral attributes are those which are related to man, those which are revealed in God's relationship with man, no? Alam natin na ang tao po ay kinreate according to the image ng ating Panginoon, no? Pag sinabi nating moral, diyan pumapasok po yung pagiging love ng ating Diyos. Tama po ba? Ang ating Diyos po ay sagana sa pag-ibig, no? Hindi lang sa pag-ibig, sa awa, patient, goodness, no? Ano pa yung pagiging holiness at saka righteousness, no? Pero alam niyo mga kapatid, tama po, no, na atin pong alam yung mga attribute ng ating Panginoon, no, yung natural at saka moral, no? At maganda po yan bilang mga mananampalataya. Pero meron mo tayo nakakalimutan na aral na attribute ng ating Panginoon, yung kanyang moral attribute, na minsan ang babaw ng ating pagkakaunawaan, no? So ngayong umaga mga kapatid, mahalaga po malaman natin at mapag-aralan natin yung isang moral attribute ng ating Panginoon. Kaya ang title po ng ating mensahe ngayong umaga dito, The Justice of God, the God of Justice. No? So pag sinabi nating justice, parang malalim, no? Pero yan po isang moral attribute ng ating Panginoon. At sadly, marami pong mga Kristiyano ay mababaw ang pagkakaalam. O kaya hindi tayo nagde-devote ng oras para pag-aralan at unawain lubos ang ibig sabihin ng God of Justice, no? Tandaan po natin, ang Diyos po natin ay justice. Amen? Amen. So number 1 point natin, what is the meaning of justice of God? Ano bang ibig sabihin ng God of Justice o Justice of God?
So the justice of God is the perfection whereby He cannot look upon sin. His holiness demand right judgment. So isa po sa mga moral character ng ating Panginoon, yung kanyang pagiging holy at yung kanyang pagiging righteous. Kailanman ay hindi papayagan ng Diyos ang kasalanan. Sapagkat ang ating Diyos po ay holy. And God will never approve and approve sin. No? At ang ating Diyos po ay hindi nagtotolerate ng kasalanan. Regardless kung anong degree ito. Because God is a God of holiness. Pag sinabi nating justice means fairness. Justice means rightness. No? At yan natin makikita kung gaano namumuhi ang Diyos pagdating sa kasalanan. Dahil ayon po doon sa ating teksto, yung pinaka main verse natin dito sa Psalms, doon po sa verse 4, sabi diyan, "O let the nation be glad and sing for joy, for thou shalt judge the people righteously and govern the nation upon earth." No? So ang ating Diyos po ay ruler ng universe because God is a God of righteousness and God of holiness. So kailanman po hindi nagkakamali ang ating Diyos. Lagi pong tama ang kanyang ginagawa. No? So sa pagsunod po natin bilang mga mananampalataya doon sa standard ng ating Panginoon, ito po ay nagbibigay sa atin ng warning. Tama? Hindi lang warning, nagbibigay sa atin ng blessing. Bakit? Para makapamuhay tayo ng kaaya-aya, pleasing, at sa harapan ng ating Diyos. Sabi ko dyan sa Titus chapter 2 verse 12. No? Titus chapter 2 verse 12. Sabi dyan, teaching us, sabay-sabay nga nating basahin, teaching us, denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Oh? At kapag tayo po mga kapatid ay lumayo doon sa standard na sinet ng ating Diyos, yan po ay nagbibigay sa atin o nagkakaroon tayo ng tinatawag ng mga consequences. Kaya ang buhay natin nagiging miserable. Bakit? Kasi nawala tayo doon sa standard na sinet ng ating. Amen? Kaya po yung mga standard na utos ng ating Diyos, dapat po ating ma-execute yan. No? Bagamat ang ating Diyos po ay mabiyaya, tama po yun, walang question. Ang ating Diyos po ay mapag-ibig. Ang ating Diyos po ay punong-puno ng awa. Pero kailanman mga kapatid, hindi natin pwedeng baliwalain yung magiging justice ng ating Diyos. No? So yan pong ibig sabihin ng the justice of God. So number 2 points natin, mabilis lang tayo. So, ano yung mga manifestation of God of justice? No? Ano yung makikita nating mga manifestation doon sa God of justice? So ang ating Diyos po, God is just in punishing unrighteousness. Number 1 po yan, doon sa ating number 2 points. So ilagay nyo dyan 2.1. No? So ang ating Diyos po ay just pagdating sa pagpaparusa sa mga unrighteousness. Every sin must and will be punished. So sabi po dyan sa Daniel chapter 9 verse 11, so kung meron kayong mga Bible, so dito makita natin yung sinabi dito ni Prophet Daniel sa Daniel chapter 9 verse 11. So sabi dyan, all Israel have transgressed thy law, even by departing that they might not obey the voice. Therefore, the curse is poured upon us, and the oath that is written in the law of Moses and servant of God, because we have sinned against him. No? Yan po yung panahon na yung mga taga-Israel po ay under ng Babylonian Empire.
Alam nyo ba kung isa sa mga naging mabigat na kasalanan ng mga taga-Israel? Yan po yung tinatawag na idolatry. No? Kaya makita nyo itong mga taga-Israel ay talagang pinarusahan ng ating Panginoon sapagkat sila po ay nagkasala doon sa pagsunod sa utos ng ating Panginoon. No? At ganun din sa ating panahon ngayon. Kaya mapansin niyo, wala ko tayong mga graven image dito because yan po ay against sa salita ng Panginoon. Sapagkat ang sabi ng Diyos, isa lang ang sasambahin natin, yung tunay at totoong Diyos. No? So God is just in punishing unrighteousness. Ang sabi doon sa Romans chapter 2 verse 8 and 9, Romans chapter 2 verse 8 and 9, but unto them that are continuous and do not obey the truth, but obey unrighteousness, indignation and wrath, verse 9, tribulation and anguish upon every soul of man that doeth evil, of the Jew first, pertaining sa mga taga-Israel, and also to the Gentiles. So yung mga Gentiles po, tayo po yan. No? Mga Gentiles. No? So makita natin mga kapatid, ang Diyos po ay just pagdating sa pagpaparusa sa mga unrighteousness. Sapagkat hindi po papayag ang Diyos na meron tayong sinusuway na kanyang utos. Kaya ang tao po ay talagang paparusahan sapagkat sabi dun sa Romans 6:23, ano ang pinakadahilan bakit paparusahan ng Diyos ang tao? Dahil sa, sabi po yan, no, for the wages of sin is death. Ang death po na tinutukoy dyan ay tatlong klase. Pag sinabi po nating death, it pertains sa separation. So pag namatay po ang isang tao, yung kung kanyang kaluluwa ay hihiwalay sa kanyang physical na katawan. At yan po ay babalik sa alikabok. Pag sinabi naman natin spiritual death, yan po ay total separation from God. So kailanman hindi mo na makaka-fellowship ang ating Diyos. At yung pangatlo kamatayan na tinutukoy dyan, yung tinatawag na eternal damnation. At saan ang punta ng tao na yon? Sa impyerno. So ganyan po kadyas ang ating Panginoon. No? Ano pa? So God is just in forgiving those who trust Jesus Christ. So ating Diyos po ay mahabagin. No? Kaya nga meron tayong Kristo na namatay sa krus ng Kalbaryo para siya po ang magpapatawad ng kasalanan natin. Hindi po yung ating traditional na religion. Sapagkat wala pong kapangyarihan ang religion na makapagligtas at magpatawad ng kasalanan ng isang tao. No? Kapag tayo po ay nanampalataya at nagtiwala sa ating Panginoong Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, tayo po ay pinapatawad sa ating mga kasalanan. Imagine niyo po mga kapatid kung ang ating Diyos po ay sisingilin tayo doon sa kaligtasan na meron tayo. Di ba't ang ating Diyos po ay hindi na just? Di ba? Kaya pasalamat tayo sapagkat yung ating kaligtasan ay libre. No? Dahil sa biyaya ng Panginoon, kaya tayo mayroong kaligtasan. So sapat na po natanggapin natin yung kaligtasan na ginawa ng ating Panginoon Kristo sa krus ng Kalbaryo. At pasalamat tayo sapagkat meron tayong tinatawag na eternal security. Na kahit tayo nagkakasala, hindi binabawi ng ating Panginoon yung ating kaligtasan. Tama? Amen. Sapagkat ang ating Diyos po is a God of justice. Kaya nga meron tayong 1 John 1:9, no? Sabi doon sa 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sin, He is faithful. No? Minsan inaano natin yung hindi natin binabasa yung just. No? If we confess our sin, He is faithful and just to forgive our sins and cleanse us from all unrighteousness. No? So ganyan po kadyas ang ating Panginoon. So the manifestation of God's justice, number 1, punishing unrighteous in every sin will be punished. Number 2, forgiving those who trust Christ Jesus.
No? At number 3, ano pa yung manifestation of God of justice? Ang ating Diyos po ay tapat sa kanyang pangako, keeping His word and His promise. No? God doesn't change. Kaya nga isa po sa mga attribute ng ating Panginoon yan, yung kanyang pagiging immutability. No? He does not forget and He doesn't lie. Kapag sinabi ng ating Panginoon na ikaw ay ligtas, pinatawad na ang kasalanan mo, paniwalaan po natin yan. Bakit? Sapagkat ang ating Panginoon po ay tapat sa kanyang pangako. Amen? Amen. So yan po yung pangalawang puntos natin, yung manifestation of God's justice. At sa pangatlong puntos natin, dito po natin ididiin yung mensahe. Amen. Amen? Amen. So yung napakinggan nyo kanina, parang introduction lang yun. No? So dito tayo Amen. magpo-focus. So makinig po kayo mga kapatid, sapagkat ako po ay nung akin pong ginawa itong mensahe na to sa biyaya ng Panginoon, marami po ako naging realization. Actually, review sa akin ito. No? So pag-usapan natin yun ang pangatlong puntos. The scriptural truth of God's justice. Tignan natin ano ba yung mga biblical truth patungkol doon sa God of justice. Sino yung nakakita ng logo ng justice doon sa sa Amerika o kaya dyan sa may Department of Justice? Di ba merong isang babae, merong hawak na timbangan, tapos naka blindfold, tapos may hawak na espada, nakaganon ba siya? No? Baka ano, no? So pag-usapan natin the scriptural truth of God's justice. Number 1, tandaan po natin mga kapatid, no? God announced the penalty for the violation of His law. Ano po ang kabayaran nun? Kamatayan. So very definite po ang ating Diyos pagdating sa kanyang batas. So number 1 point natin, God cannot be bribed. Ang ating Diyos po kailanman ay hindi natin pwedeng suhulan. Amen. Amen? Amen. Bakit? Sabi dun sa Romans chapter 5 verse 12. Wherefore, as one man sin entered into the world. Sino yung man na yan? Si Adam. Tandaan po natin, tayo mga tao, meron tayong tatlong klase ng kasalanan. Meron tayong kasalanan na namana doon sa unang tao. Sino yun? Si Adan. Pangalawang kasalanan natin, yung imputed sin. At pangatlong kasalanan natin, yung araw-araw nating ginagawang kasalanan. Ngayon tatanungin nyo, just ba ang Panginoon para parusahan tayo? Yes. Bakit? Sapagkat ang ating Diyos po'y banal. At kailanman hindi ito tolerate ng Diyos ang kasalanan. Kaya kailanman hindi natin pwedeng i-bribe ang ating Diyos o bilhin yung ating kasalanan sapagkat hindi po yan hindi ang klase ng Diyos na meron tayo. Eh kung yung ibang mga husgado sa ating bansa ay pinababayaran, ibahin po natin ang ating Diyos. No? Kaya sabi dun sa Romans 6:23, nabasa natin kanina, for the wages of sin is death. So ayon po sa salita ng ating Panginoon, dahil meron tayong na-violate na kasalanan o utos ng ating Diyos, ang kabayaran po niyan ay kamatayan. At very definite po ang ating Diyos sa kanyang utos o sa kanyang mga batas. Bakit? Because our God is a God of justice. Kailanman hindi papayagan ng ating Diyos ang kasalanan. Any single violation na ating hindi magawa, yan po'y merong penalty. At hindi po palalampasin ng Diyos, no? Hindi po papayag ang Diyos na walang balik ang kanyang salita. Kumbaga walang ganti. Kaya pansinin nyo, araw-araw may namamatay. Yan po'y pamaraan ng Diyos para bawasan yung mga makasalanan dito sa mundo. Ngayon, ang ginagawa ng tao, hindi nyo napapansin, pansinin nyo yung mga unbeliever, paano mga ginagawa nila. So dahil hindi nila maabot, no, yung kalawalhatian ng ating Panginoon, gumagawa sila ng kanilang sariling diskarte.
Anong gagawin nila? Pansinin nyo tuwing Holy Week. Di ba may nagpipinitensya? Tama ba? May nagpipinitensya. O kaya may maraming gumagawa ng mabuti. No? So akala nila yung paggawa nila ng mabuti ay pwede nilang i-bribe ang Panginoon. O kaya yung mga mayayaman, di ba? Merong mga ano yan, yung tinatawag nating charity. No? At talagang minsan pinopost pa yan, no? Yung paggawa ng mabuti. So akala nila, mababribe nila ang ating Panginoon. O kaya magpapagawa ng mga malalaking proyekto, no? Pansinin niyo yung mga politician. No? So tandaan natin mga kapatid, kailanman ay hindi natin pwedeng suhulan ng ating Diyos. Because our God is a God of justice. Amen. John chapter 12 verse 48. Sabi diyan, and he that rejected me and received not my word had one that judged me. The word that I have spoken, the same shall judge him in the last days. So very basic yan mga kapatid. Ano ang gagamitin ng ating Panginoon pagdating ng ating pag-judge sa atin ng ating Panginoon? Siyempre gagamitin niya yung kanyang salita. Di ba? Galatians chapter 3 verse 10. Sabi diyan, for as many as are the works of the law are under a curse. For it's written, cursed is everyone that continueth not in all things which are written in the book of law to do them. No? So may curse po mga kapatid kapag meron tayong hindi nasusunod, pag meron tayong nababiolate. No? So talagang ang punta ng tao talaga papuntang damnation. Kaya pansinin yung mga tao, pinipilit nilang sundin yung law. Ang problema, walang kumpleto ng law. So ang gagawin nila, gagawa sila ng ibang way of salvation. Kaya makita nyo, ang daming daan, no, ng kaligtasan na ginagawa at imbento ng mundo. Sino ba naka-accomplish ng law na yan? Yung 10. Di ba? Wala. So meron tayong violation sapagkat hindi natin nasunod yung law. Kaya meron tayong penalty. Sabi ni Apostle James sa James chapter 2 verse 10. James chapter 2 verse 10, for whosoever shall keep the whole law and you offend in one point, he is guilty of all. So ibig sabihin, kapag wala kang na-accomplish dun sa 10 o meron kang hindi nagawa dun sa 10, guilty na tayo dun sa lahat. Kaya basically mga kapatid, wala talagang tao ang makakatupad ng batas. Kaya ang tao na imbento ng kanilang sariling way of salvation. Gagawa yan ng good works, no? Gagawa yan ng mga mabubuting gawa, no? Magpipinitensya yan, gagawa ng mga proyekto na para bang akala nila pwede nilang i-bribe ang ating Panginoon. Kaya dyan pumapasok yung mga tradisyon na religion. No? Nagpapakabanal ang tao sa kanyang sariling pamamaraan. At kailanman hindi natin pwedeng i-bribe ang ating Diyos. Ganon din sa ating mga Kristiyano, mga kapatid, mag-ingat po tayo. Baka mamaya kaya ka nagtatights ng malaki ay para binabribe mo ang Panginoon para i-cover up mo yung iyong kasalanan. At nakakalungkot, karamihan ng ating mga offering o mga sakripisyo ay bunga ng ating disobedient. Na para bang akala natin pwede nating i-bribe ang ating Panginoon. Nagkakamali tayo mga kapatid. Kailanman hindi natin pwedeng i-bribe ang ating Panginoon. Ang ating Diyos, kahit wala tayo, Diyos pa rin siya. Amen. Mag-e-exist ang Panginoon. Amen. Baka minsan kaya ka naglilingkod dahil akala mo ay mababribe natin ang Panginoon. Naglilingkod tayo pero yung buhay natin iba.
mag-ingat tayo mga kapatid doon sa ating mga ginagawa. At lagi nating tandaan, hindi natin pwedeng i-bribe ang ating Diyos. Sapagkat ang ating Diyos po ay Diyos ng katarungan. Sabi doon sa Deuteronomy chapter 10 verse 17, "For the Lord your God is a God of God and Lord of lords, a great God, a mighty and a terrible, which regardeth not person nor taketh reward." Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid. Kailanman hindi natin pwedeng i-bribe ang ating Panginoon. 2 Chronicles chapter 19 verse 7. Sabi niyan, "Wherefore now let the fear of the Lord be upon you, take heed and do it, for there is no iniquity with the Lord our God, no respect of person, no taking of gifts." Yan po yung panahon ni King Jehoshaphat. No? So makita natin even in Old Testament. So ang ating Diyos po ay hindi nagbabago. No? Firm ang ating Panginoon sa kanyang judgment. Kaya sa ating pong mensahe ngayong umagang ito, ma-remind tayo mga kapatid na kailanman hindi natin pwedeng i-bribe ang ating Diyos. So yan po isa sa mga number 1 na scriptural truth of God of justice. Ano pa? Number 2. So isa po sa mga biblical truth about God of justice, no? Ang ating Diyos po kailanman ay walang papakuran. Amen. God is not a respecter of person. Yan po yung ating number 2. Kaya nakita nyo yung simbolo nung nakatakip na babae? Yung may fold dito? Yan po ay ibig sabihin niyan, walang siya, yung walang favoritism. So ganun din ang ating Diyos. No? Hindi porket ikaw ay matapat, lilingkod ka ng matapat, akala mo paborito ka na ng Panginoon. Hindi po ganun ang ating Diyos. Wala po siyang pinapaboran at wala po siyang paborito. Kahit kailanman ang ating Diyos po ay walang pagkati. Wala siyang partiality. Amen. Amen? Amen. Sabi doon sa Acts chapter 10 verse 34. Then Peter opened his mouth and said, "Of a truth I perceive that God is no respecter of persons." So bakit nasabi ni Apostle Peter yan? At bakit yan pinasulat ng Panginoon para maging reminder sa atin ngayong umaga? Sapagkat si Apostle Peter po ay matagal na naging evangelist. Yan po ay nangaral sa iba't ibang dako ng mundo, iba't ibang dako ng lugar. At yan po ay nakita mismo ni Peter. Naobserbahan niya na ang Diyos pala ay walang favoritism. Walang pinapaboran ng Diyos. Kay Israel ka man, o Hintil ka man, o Kristiyano ka, wala pong paborito ang ating Diyos. Amen. Minsan akala natin ang paborito ng Diyos yung Israel, sapagkat yun po ang pinili ng Diyos na na nasyon. Sovereign po ang ating Diyos eh. Pwede siyang pumili kahit sino. Amen. Pero pasalamat nung dumating ang ating Panginoon-Kristo, yung ating Mesaya, na nagbayad ng kasalanan ng tao, so hindi lang mga Hudyo ang may kaligtasan, pati sa atin umabot. Amen. Amen? Amen. Kaya walang paborito ang ating Panginoon. Sapagkat ang ating Diyos po ay Diyos ng katarungan. Wala siyang pinapaboran. Verse 35, "But in every nation, he that feareth him and work righteousness is accepted with him." No, kaya kaligtasan po,
Para sa lahat po yan. Walang Amen. pinipili ang ating Diyos. Amen. So according to this verse, God execute His judgment according to everyone's work. No? Kung ano yung ginagawa natin, yan po ay inuburi ng ating Diyos. Tandaan po natin, hindi po konsintidor ang ating Diyos. Amen. Wala po siyang paborito. He doesn't care kung mayaman ka man o mahirap. O Bisaya ka man o Ilocano ka man, Oriental ka man o Asian ka, may pinag-aralan ka man o wala, lalaki ka man o babae, religious ka man o hindi ka religious, God will judge us according to His righteousness and Amen. holiness. Kaya tayo po mga Kristiyano ay tinuturuan ng salita ng Panginoon na maging banal. At dapat po yan ang ating bigyan ng pansin mga kapatid habang tayo nabubuhay dito sa sanlibutan. God is not a respecter of person. 1 Peter chapter 1 verse 14 to 17. So sabi diyan, because it's written, be ye holy, for I am holy. And if you call on the Father, who without respect of person judgeth according to everyone's work, pass the time of your sojourning here and fear. So matakot tayo mga kapatid, manghilabot tayo. Kailanman walang papaboran ang Diyos sa atin. Especially kapag tayo po ay hindi lumalakad ng maayos. Kapag tayo po ay nagpapatuloy sa kasalanan, kahit po Kristiyano tayo mga kapatid, mananagot tayo sa ating Panginoon. Kaya ako po ay hindi sumangsang-ayon sa ibang mga kapatiran natin ng mga baptista na nagtuturo na akala ba na parang merong magical doon sa pangalan ng baptist. Kahit o baptist tayo mga kapatid, hindi tayo papaboran ng ating Panginoon. Right. Hindi tayo gumagawa ng tama. That's right. Iwasan po natin yung mga ganyang mga turo o pagmamalaki mga kapatid. Enough na po na tayo ay mananampalataya. Pinatawad tayo ng ating Panginoon in the basis of the death and sacrifice of the Lord Jesus Christ doon sa krus ng Kalbaryo. Meron akong napanood niyan, talagang akala mo yung pagiging baptist ay talagang tandaan po natin mga kapatid, marami pong tunay na gawain ng Panginoon, hindi lang po baptist. Para bang yung pagiging baptist natin ay special tayo sa ating Panginoon. Hindi. Sapagkat kailanman walang paborito ng ating Panginoon. Sapagkat ang ating Diyos po ay Diyos ng justisya. Romans chapter 2 verse 6. Sabi diyan, who will render to every man according to his deeds. Verse 7. To them who by patient continuance in well-doing seek for the glory and honor and immortality, eternal life. Verse 8. But unto them that are continuous and do not obey the truth, but obey unrighteousness, indignation and wrath, tribulation and anguish upon every soul of men that doeth evil, for the Jew first and also to the Gentiles. Verse 10. But glory, honor, and peace to every man that worketh good, to the Jew first and also to the Gentiles, for there is no respect of person
Tandaan po natin mga kapatid, no? Dapat po tumatak sa ating isipan yan ngayong umagang ito. Nakala natin okay lang na maging easy tayo. Wala tayong ginagawa sa gawain ng ating Panginoon. After po ng ating salvation mga kapatid, tinitignan po ng Diyos, inuuri ng ating Diyos yung ating mga ginagawa. At ang reward po ng ating Panginoon diyan nakabase. Sapagkat hindi naman gagantampilaan ng Diyos yung mga Kristiyano na pabanding-banding, yung paising-isi. Nasaan ang pagiging just ng Diyos kung gano'n? Di para tayong mga ano nito, yung mga tawag nito, yung mga naglalagay ng union sa isang kumpanya. Union, pero mo, pagdating, tamad yung kasama mo dahil may union, ako masipag, o kaya vice versa, pagdating ng increase, parehas lang kayo. Nasaan ang hustisya doon? Di ba? Sabi diyan, for there is no respect of person. At yan po'y kabaligtaran ng tao. Ang tao po ay mahilig sa favoritism, no, partiality. Kaya kita nyo ang justice system natin nababayaran. Kapag ang judge, ang na-involve ay kanyang kamag-anak, nagkakaroon ng partiality. Pero ang Diyos po kailanman hindi ganun mga kapatid. God is no respect of person. So iwasan po natin yung partiality sapagkat yan po hindi kaaya-aya sa ating Diyos. Minsan namimili tayo ng sasamahan. Minsan mamimili tayo ng, di ba? Kabaligtaran po ng Diyos ang tao. Ang hilig natin sa favoritism. Kapag malapit ka sa akin, mas pabor ka. So iwasan po natin yung mga kapatid. Kaya ang salita po ng Diyos ay binibigyan tayo ng warning doon sa James chapter 2 verse 1 and 3. Sabi diyan, my brethren, have not the faith of our Lord Jesus Christ, the Lord of glory, with respect of person. For if there come unto your assembly a man with a gold ring in a godly apparel, and there come in also a poor man in a vile raiment, and ye have respect to him that weareth the gay clothing, and say unto him, sit thou here in a good place, and say to the poor, stand thou there, or sit here under my footstool. So ang ibig sabihin po ni Apostle James mga kapatid, no? Huwag po natin gamitin yung ating pagiging Kristiyano upang tayo ay mahilig magkiling or yung favoritism. So kapag tayo po yung mga Kristiyano, iwasan po natin yung partiality, yung favoritism. Especially po sa ating pamumuhay. O kaya dito sa loob ng gawain. Huwag po natin ipamuhay yung partiality. Kasi mananagot po tayo sa ating Panginoon. Isang kapag close natin, iba yung treatment, special. Pag hindi natin close, ang bibigay sa'yo, ordinary. Pag sinabi kong special, ordinary, hindi yung isuserve mong pagkain, kundi yung pakikitungo. Tama ba? Amen? So dapat pare-parehas lang ang ating treatment. So wag po natin gawin yan mga kapatid. Sapagkat ang ating Diyos po ay hindi napupuri. Galit po ang ating Diyos pagdating sa ganyang
sistema, impartiality. Kaya pag may mga bisita tayo dito, ay huwag nating anuhan. Pakitunguhan natin Amen. ng tama. Amen. Amen? Minsan pag may bisita tayo dito mukhang gusgusin, parang ayaw na natin tabihan. Ayaw natin kausapin. So una, God cannot be bribed. Number two, God is not a respecter of person. Number three, so sa ating po mga Kristiyano, mga kapatid, lagi po nating tandaan, hindi lang po yung ating panlabas na ginagawa ang tinitignan ng ating Panginoon. Tinitignan ng Panginoon paano tayo mag-isip. So sa ating number 3 points, God judges the thoughts and secret of men. Kaya mahalaga po yung mensahe ng ating Panginoon ngayon upang maging aware tayo, magbigay sa atin ng warning. Kasi minsan ang babaw ng pagkakilala natin sa ating Panginoon. Ng ating Diyos po is a God of justice. Kasi kapag hindi natin to alam, mga kapatid, at hindi natin pinag-aralan at mababaw ang ating pagkakilala sa ating Panginoon, hindi tayo magiging maingat. Iba yung kilos natin, iba tayong mag-isip, no? At kitang-kita ng Diyos kung paano tayo mag-isip, mga kapatid. Sapagkat ang ating Diyos po ay all-knowing. Wala tayong pwedeng itago sa ating Diyos. So God judges the thoughts and secret of men. Akala natin walang nakakakita. Hindi nga tayo nagmumura physically, puro sa ating isip. Nagmumura tayo. Sabi doon sa Romans chapter 2 verse 16, in the day when God shall judge the secret of men by Jesus Christ according to my gospel. Kaya mga kapatid, wala tayong pwedeng itago sa ating Panginoon. Because God is an all-knowing God. He will judge our thoughts and our secret. Minsan hindi mo minsan, ano tayo, yung, alam mo yung ano, hipokrito, hindi mo maano yung galit mo. Hindi mo, kaya mo itago eh. Pero sa isip, galit na galit ka. Kulang na lang, saksakin mo yung kapatid mo sa talikuran. Tama ba? No? Hindi ka nga naghahayag ng inggit physically. Pero sa isip mo, inggit na inggit ka naman. O inggit na inggit tayo. Tama? So parehas lang yung mga kapatid sa harapan ng ating Diyos. So yung ating inggit at galit, yan po'y alam ng ating Panginoon. So hindi nga tayo nagkakasala sa pangangaro niya. Pero yung isip naman natin, kapag nakakita tayo ng mga kabalastugan dyan sa social media, makakita tayo ng mga magaganda, no? Puputi na naglalaba, na halos nakahubad na. O kaya nakakita ka ng macho na ang daming abs. So parehas lang yan, mga kapatid. Akala natin lusot tayo. Akala natin wala naman nakakakita, okay lang. Hindi po.
meron pong Diyos na nakakakita. Sapagkat ang ating Diyos po is a God of justice. Kaya binawarningan tayo ng Bible na huwag tayo maging mga katulad ng mga Pariseyo. Sabi doon sa Luke chapter 12 verse 1, sabi diyan, in the meantime, when there were gathered together an innumerable multitude of people, insomuch that they trod one upon another, he began to say unto his disciples, first of all, beware ye of the leaven of the Pharisees, which is hypocrisy. Alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, tama naman yung Bible ang tao talaga sandabakmak ng pagiging hipokrito. Katulad ng mga Pariseyo. Ang Pariseyo po na master yung pagiging pagiging hipokrito. Kaya nga sabi ng Panginoon, unless matapatan mo yung pagiging righteous nito mga Pharisee, hindi ka pupunta ng langit. Sapagkat sila talagang na-master din na yung pagiging hypocrisy. Ano bang Tagalog ng hypocrisy? Yung mapag-imbabaw. No, balat kayo. Akala mo gumagawa ng tama o sumusunod. Yung pala sa kanyang isip, nagre-reklamo. Pag harap mo, ang buti-buti, ayos-ayos. Pagkausap mo na, no, kulang na lang saksakin. O kaya buhusan ng mainit na tubig. So mag-ingat tayo mga kapatid dyan sa tinatawag nating hypocrisy. Minsan nakakalungkot, ang dali natin magbalat kayo. Matuwid tayo sa harapan ng tao, pero hindi tayo matuwid sa harapan ng ating Diyos. Ang puso natin marumi. Ang buto natin ay maitim, kaya hindi pwedeng gawing bulalo. Tama ba? Amen? Amen. Hindi kayo magalit ha. Ito po yung mensahe ng Panginoon. Amen. Sabi ko nga sa inyo, Amen. ako po ay na-review dito sa ganitong mensahe ng ating Panginoon. Reminder po ito sa akin. Try. On. Kaya sineshare ko sa inyo. Amen. Luke chapter 12, verse 2. Sabi diyan, for there is nothing covered that shall not be Right. revealed. Amen. Amen. Ingat tayo mga kapatid, yung mga sikreto natin, marireveal yan. Akala nyo may tatago yan, hindi po. Neither hid that shall not be known. Verse 3. Verse 3. Verse I miss Kurt. Joke lang natin. Tekto ng kasalanan. Therefore, whatsoever you have spoken in darkness shall be heard in the light. Kaya ito, binibigyan tayo ng warning ng Panginoon. Kanyang salita. No, yung mga sinabi natin, na akala natin walang nakarinig. Yan po'y marireveal mga kapatid. No? Kaya mag-ingat tayo sa ating paggamit ng ating mga bibig. Minsan yung bibig natin, wala tayong control. Right. Imbis na edify ang maririnig sa atin, nakaka-discourage. So ingatan natin yung ating dila, sapagkat ang dila po'y na-compare sa isang apoy. Kapag yan po'y nabitawan mo na, yung epekto. Amen? Amen. Sabi niya, no? Therefore, whatsoever you have spoken in darkness shall be heard in the light. And that which you have spoken in the ear, in the closet, shall be proclaimed upon the housetop. So mag-ingat tayo mga kapatid. Hindi tayo papaboran ng ating Panginoon. Sapagkat ang ating Diyos po is a God of justice. Yung pagiging hipokrito natin, hindi po palalagpasin ng ating Panginoon. I-reveal po ng Panginoon yan. So mag-ingat po tayo mga kapatid, no? Sa ating pamumuhay.
itago. No? Hindi natin pwedeng itago yan. No? I-enjoy na natin yung mga sikreto natin. Amen. Yung ating mga thoughts. Mag-enjoy na tayo magsinungaling. Kahit araw-araw. Mag-enjoy tayo dun sa ating mga worldly affairs. Lastly, desires na hindi nakikita. Enjoy na natin yan. Balang araw mga kapatid, haharap tayo sa ating Panginoon. Amen. All things that we have done will be revealed. At wala pong papabura ng ating Diyos. Maging sino man tayo. In the judgment seat of Christ, all hypocrisy shall be revealed. All that we cover up and hidden in this life shall be revealed and shall be judged by the righteous and just God. Kaya mga kapatid, paniwalaan po natin itong sinasabi ng ating Panginoon. Matakot tayo sa ating Diyos. Every minute, alalahanin natin. Every seconds of our life, lagi nating tandaan na mayroong Diyos na justisya. Kaya pag-ingatan po natin yung ating mga ginagawa, physical man yan o kung paano tayo nag-iisip, mag-ingat po tayo mga kapatid. No? Mag-ingat po tayo sapagkat yan po ay i-reveal ng ating Panginoon. Pang-apat, dito tayo magtatapos. Sa ating pang-apat, Savior Christ Jesus will be the judge. Siyempre, pag umarap tayo, no, parang sa korte yan, di ba? Merong judge. No? Ang tawag yan si Judge Alan Pacunas. No? Halimbawa lang yun. No? So, ganun din sa ating pagharap sa ating Panginoon. Yung ating Panginoon po, na tagapagligtas natin ngayon, siya po ang magiging judge natin pagdating ng ating judgment. Tandaan po natin, dalawang klase po ang judgment. No? Meron tayong tinatawag na white throne judgment. Pag sinabi natin white throne judgment, ito po yung judgment ng mga unbeliever, yung mga hindi mananampalataya. Pero sa mga Kristiyano, meron tayong tinatawag na Bema Judgment Seat of Christ. No? So, lahat po tayo, every one of us, ay tatayo at haharap sa ating Panginoong Kristo. At alam niyo ba kung anong tatanungin ng Panginoon sa atin? Yung ating sarili. No? Hindi tatanungin ng ating Panginoong Kristo yung patungkol sa iyong asawa, sa iyong anak, o sa iyong nanay o tatay. Hindi tatanungin ng Panginoon yung patungkol doon sa kapitbahay mong kismosa. Hindi, ang tatanungin ng ating Panginoon, tayo. No, tayo yung sarili natin. No? So tayo po ay mananagot sa ating Panginoon Kristo. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. So sabi diyan, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he had done, whether it be good or bad. Ito po yung para sa mga mananampalataya. So ang tawag po dyan ay judgment seat of Christ. Akala ko ba wala ng judgment? Settle na tayo, hindi tayo husga ng Panginoon papuntang impyerno. No? Ang tinatawag po diyang judgment, yung tinatawag nating awarding. No? Bakit kailangan nating harap pa sa Panginoon? Sabi ng Bible eh. Bakit? Sapagkat God is a God of justice. Uuriin at uuriin ng ating Diyos kung ano yung mga
ginawa natin bilang isang mananampalataya. No? Kaya mangilabot tayo mga kapatid. Maging aware tayo na meron palang ganitong mangyayari sa darating na panahon. Akala kasi natin okay na lahat eh. Minsan ganyan ang mindset ng mga ibang Kristiyano eh. No? So salamat, tayo po ay nag-justify na. No? Positionally. Bakit? Dahil sa ating relasyon sa ating Panginoong Kristo. So yung sinasabi po ni Apostle Pablo dyan, na judgment, yan po yung awarding ng mga mananampalataya. No? Kaya nga habang nabubuhay pa tayo mga kapatid, nire-require tayo ng ating Diyos na tayo ay gagawa ng tama ayon sa Kanyang salita. Kasi nung ligtas tayo ng Panginoon, hindi naman tayo kinuha agad, di ba? So bakit tayo nabubuhay dito? May purpose ang ating Panginoon. So yun ang ating gawin, yung kalooban ng ating Panginoon. Kasi alam niyo mga kapatid, actually ang mga Kristiyano talaga mayroong award. Lahat po tayo may award. No? Bibigyan tayo ng Panginoon. Pero pagdating natin doon, maraming reward ang Kristiyano na mawawala. Manghihinayang tayo. Bakit? Kasi naging pasaway ka eh. Hindi ka nakikinig, hindi ka sumusunod. Iba yung inuuna natin. Hindi tayo gumagawa ng tama. Naging pabaya tayo. Naging paisi-isi tayo. Nakalimutan natin na ang ating Diyos pala is a God of justice. Kaya maraming Kristiyano ang mawawalan ng reward. Pag akyat mo to, magugulat ka, meron ka palang ginawa, may reward ka. No? So Savior Christ Jesus will be the judge. Haharap tayo sa ating Panginoon Kristo. So kung ang ating Panginoon po ang tagapagligtas natin ngayon, siya po ang magiging judge natin. No? Bigyan ko kayo ng halimbawa. Akala nyo ba hindi tayo sisingilin ng ating Diyos sa ating kapabayaan na hindi natin pag-attend ng prayer meeting nang walang dahilan? Akala nyo ba hindi papansinin ng Panginoon nyo? Akala nyo ba hindi tayo sisingilin ng ating Panginoon? Na available ka naman ng prayer meeting pero hindi ka uma-attend? No. Because God is a God of justice. Hindi niya papalagpasin yung ating mga kapabayaan. Di ba may warning ang ating Panginoon doon sa James chapter 4 verse 17? Therefore to him that knoweth to do good and do it not, to him it is sin. Alam na nating tama, hindi natin ginawa, ano ang tawag yan? Kasalanan, sabi ng ating Panginoon. Akala nyo ba hindi tayo mananagot pagdating ng judgment seat of Christ? Na hindi ka laging nananalangin? O hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos upang ipamuhay natin? May reward pa ba tayo na hindi natin ginagawa yung mga basic instruction ng Diyos at pinapabayaan natin? Hindi. Because God is a God of justice. Sa palagay nyo, hindi papansinin ng Diyos na hindi tayo umaattend ng pananambahan tuwing araw ng linggo sa Pilipinas o Biyernes dito? Akala nyo ba hindi kayo papansinin ng Diyos na sa ating pagsamba iba ang ginagawa nyo?
Diyos po ay God of Justice. Akala nyo ba hindi papansinin ng Diyos yung katamaran natin na hindi tayo nagbabasa at nag-aaral ng salita ng Diyos upang ating ipamuhay? Sa palagay nyo ba hindi papansinin ng Diyos yung ating pagiging late nang walang dahilan? That's right. Tingin nyo may reward ba ang Diyos na ibibigay sa atin? That's right. Take note mga kapatid, walang dahilan. Tingin nyo ba hindi papansinin ng ating Diyos yung mga ministry natin ay pinapabayaan natin? Yung pagiging choir mo ay hindi mo minamahal. Hindi ka nagko-commit. Lahat ng mga kapatid dyan po ay walang makakaligtas sa ating Panginoon. Amen. So walang papalagpasin ang ating Diyos mga kapatid. Wala po siyang paborito. Sino man tayo. Pastor man, preacher, teacher, deacons, elders, o ikaw man ay miyembro ng isang iglesia ng ating Panginoon. Sapagkat ang ating Diyos po is a God of justice. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid. No? Seryosohin natin ang ating Diyos po is a God of justice. No? So sa ating conclusion, alam niyo mga kapatid, hindi pa naman huli ang lahat. Amen? Amen. Bakit? Sapagkat araw-araw na-experience natin yung grace ng ating Panginoon. Tapak na buhay pa tayo ngayon. Amen? Kaya habang nabubuhay tayo mga kapatid dito sa sanglibutan, yan po ang bigyan natin ng attention. Pinubuhay tayo ng ating Panginoon upang sundin ang kanyang kalooban. Niligtas ka ng Panginoon for a purpose. Huwag nating sayangin. Kapag hindi mo alam yung purpose mo kung ba't ka niligtas ng ating Panginoon, sayang yung pananatili natin dito sa sanglibutan. Sapagkat pagdating natin sa langit, mawawalan tayo ng gawin. Bakit? Hindi mo na ginawa. Kapag hindi natin ginawa yung kalooban ng ating Panginoon, hindi natin nagawa yung pinaka-duty natin bilang isang Kristiyan. Amen? Amen. So sabi doon sa last verse natin, Ecclesiastes chapter 12. Ecclesiastes chapter 12. Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Sabi diyan, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God. No? Matakot tayo sa Diyos. And keep His commandments, for this is the whole duty of man. Verse 13, 14. Sabi diyan, sabay-sabay natin basahin. Ready? For God shall bring every work into the judgment with every secret things, whether it be good or whether it be evil. No? So yan po mga kapatid, ang mensahe ng ating Panginoon. Amen. God of justice. God of justice. Nawa tayo po ay na-remind. Nakakuha tayo ng mga aral ngayong umagang ito. No? Maglingkod po tayo ng matapat habang inaantay natin yung pagbabalik ng ating Diyos. So tayo po ito may lahat mga kapatid. At tayo po ay magtatapos sa panalangin. So habang tumutugtog po yung ating organ, kayo po ay nahamon ng salita ng ating Panginoon ngayong umagang ito. At kung meron po kayong gustong sabihin sa ating Panginoon at gustong kausapin ang ating Panginoon ngayong umaga, pas po yung ating altar, kausapin po natin ang ating Panginoon. Inugod po natin, ilapit natin sa Kanya. Kung meron po tayong mga sikreto pa, mga unconfessed sin na hindi pa natin nailapit sa ating Panginoon, ngayon po mga kapatid, yung pagkakataon. Ating Diyos po ay mabiyaya.
ipanalangin yung kanyang mensahe ngayong umaga. So bigyan ko po kayo ng ilang minuto bago po tayo magtapos sa panalangin. Espiritu po patuloy na mag-empower sa amin, mag-control ng aming buhay upang kami po ay makalakad ng kaaya-aya sa inyo. Salamat Ama sa inyo pong mensahe at salamat po sa pribileyo na binigay niyo sa amin na kami po ay nakalapit sa inyo sa pamamagitan ng aming pagsalita. Napakabuti niyo Ama, tunay kararapat lamang po kayo po ang aming magkakila ng taas at maluwalhati kayo. Salamat po Ama sa umagang ito. Tuloy kayo po ang aming Panginoon. Kaya Ama, ibinabalik po namin ang lahat po ng pagpulit sa salamat sa umagang. Ito po ang aming panalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoon Jesus.
sickness, no more pain, no more parting over there, and forever I will be with the one who died for me. What a day, glorious day that will be. What a day that will be, when my Jesus I shall see. When I look upon His face, the one who saves me by His grace, then He takes me by the hand and leads me to the promised land. What a day, glorious day that will be. Let's pray. Ilong Diyos, maraming salamat po sa umaga nito. And maraming salamat po sa programa namin ng pakinggan. Maraming salamat po sa aming preacher na ginamit mo na mag-help po ng mga salita. Nawa naging reminder po ito sa amin. And naging lesson po. And maraming salamat po sa patuloy ng proteksyon sa inyong panambahan, sa inyong pangalagambalan ng kaaway. And patuloy po namin dinadalangin, Lord, yung gabay sa nalalagay po ng mga oras sa aming food fellowship. Nawa kayo pa rin po maging sentro ng fellowship na ito. And maraming salamat po sa mga kapatid na nandito sa aming bumisita. And nawa, Lord, by your perfect time, patuloy-tuloy po ang kanyang pagdalo. Bigyan niyo po sila ng oras, pagdalo po lagi. Sa ganun na po. Ayun po ang mga salita. And maraming salamat po sa patuloy na kalakasan na pinagkakaloob sa amin sa buong linggo ng pag-iingat at sa aming family sa Pilipinas. Patuloy po namin ginadalangin kanyang kalusugan na maging maayos po. At patuloy po kami humihingi ng kagalingan, spiritual and physical. Bigyan niyo po kami ng kalakasan na yung sa ganun ay makapagpatuloy po kami sa inyo at maging karapat-dapat po kami humarap sa inyo. And maraming salamat, Lord, dahil patuloy po kayong nanindiyan dyan at hindi niyo po kami iiwan sa kabila po ng aming mga pagkukulang sa inyo ay nandito pa rin po ang pagiging faithful niyo po sa amin. And maraming salamat po, Ama, sa patuloy na pag-iingat at patuloy po kami nananalangin sa aming pansamantalang pag-iiwalay. Natanggap po kami at ibalik niyo po kami mamaya sa aming Bible school. And sa lahat po ng mga kapatid na dadalo ay nawa po ang maging blessing po ito sa mga oras. And Lord, maraming salamat po. Patuloy po kami nananalangin sa pangalan po ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. Amen. Tayo po natin yung ligayan ng buhay at ating pong tamayan yung ating